Super billionaire pala itong contractor congressman, party list ako Bicol. Congressman nga po Saldico na ngayon ay hindi pa rin bumabalik ng Pilipinas. Pagkatapos ng kanyang mahaba-habang paglalakbay sa Amerika at balita ko kung saan-saan pa napupunta. Alam niyo kung bakit? Kasi in-expose na po ng DPWS na kanyang mga ari-arian. Malawak na mga property sa Bicol, beach resorts, hotel at kung ano-ano. At ang matindi ho rito yung kanyang in-expose yung na-discover na mga aircraft asset. Pag sinabing aircraft ay private jet at saka chopper yan. Na nagkakalaga doon ng mga 4.7 to 5 billion pesos. Hindi ko po sinabing ito ay galing sa flood control. Pero ito pong asset na ito ay siyempre pagdududahan ng gobyerno at ng mamamayang Pilipino. Dahil nga po, bakit ganyang karami? Ito po ay aircraft asset pa lang, halos 5 bilyong piso. Wow! Pag ang mga bahay, beach resorts at iba pa, at dollar account at piso account nito, abay mas marami yun. Kasi hindi ka naman nakakabili ng aircraft asset ng halagang 5 billion pesos, more or less, kung wala kang 10 billion or 20 billion. Bet mo naman uubusin yung pera mo dun sa aircraft asset. So, ibig sabihin ay marami talagang billion ito. Big time contractor at congressman. Ito ay matapos nga po ituro ng mga district engineer or mga engineer ng DPWS na doon sila nagsusupply ng pera sa kanyang bahay sa Valle Verde at saka dyan sa hotel sa The Port. Ito po ay initial pa lang na pagsusuri ng Department of Public Works and Highway, Anti-Money Laundering Council at ng Central Bank ayon kay Secretary Benz Dizon. Ulitin ko, hindi ko sinabi na ang kayamanang ito ay galing sa kalokohan. Ito ay na-discover dahil dapat talagang malaman ng taong bayan ang mga asset nito at nang maikumpara sa kanyang dapat na kinikita lang as congressman na may sweldong 300,000 pesos. At kung siya naman ay aktibong contractor, conflict of interest yan. Hindi dapat nagnenegosyo ang elected, appointed o career official ng gobyerno. So patong-patong ang problema. Okay? So, hindi lang naman si Saldico. Marami pong mga sangkot na mga kontraktor at mga taga-DPWH sa buong bansa ang sinisilip na ang asset. Pati yung marangyang buhay, patambay-tambay sa mga 5-star hotel, pa-travel-travel kung saan dito at sa abroad, maluluhong buhay ng government official. Isipin mo ang district engineer ay 56,000 to 70,000 lang ang sweldo. Pero mayroong mga luxury na mga bahay or mga asset na napakalalaki. So talagang kaduda-duda. Kaya kailangan talagang bilisan ang pag-recover sa trilyong pera ng mamamayang Pilipino na kinurakot sa halos dekada na. Huwag nating kalimutan, matagal na po ang korupsyon sa ating bansa. Hindi lang sa Marcos administration. On record yan. Actually, ang aking paniniwala, hindi lang sa Department of Public Works and Highway ang korupsyon. May mga departamento na meron din pong mga bilyon, daang milyon na mga kontratang pinapasok sa private sector. Kung huhukayin lahat yan, mas marami pang bilyon o trilyon. Nabulgar itong DPWS kasi tayo'y binaha all over the Philippines, hindi kasama na ang Mega Manila. Yun ang naging hudyat, yung kalikasang bumigay dahil sa palpak, ninakaw, ghost project ng gobyerno at marami pang iba. So, itinataya na po ni Secretary Dizon ang kanyang buhay para madiscover ang lahat ng katiwalian ng mga government official na under ng kanyang departamento. Dahil ang bilin sa kanya ng Pangulo, linisin mo. Walang kamag-anak, walang kapatid, walang kahit sino. Dapat managot. Well, ang issue lang ho, medyo ako rin nababagalan pero
Talaga hong napakahirap dito sa ating bansa na mag-recover kaagad ng asset. Hindi po tayo katulad ng ibang bansa sa Amerika, Canada at mayamang mga bansa sa mundo na ang isang taong suspect sa katiwaliang kaagad-agad, hinuhuli, kinukulong, hold lahat ng property, asset sa bangko at iba pa. Ganong kabilis sila. Dito sa atin hindi. Lalo na yun, nakakalungkot yung grabe naman ito si Director Santiago ng NBI. Kala ko ba nag-resign na yan? Ba't hindi pa pinapalitan? Nung araw, bilib ako sa taong ito eh. Abay, nagsalita pa sa media, wala akong magagawa kasi wala pang warrant of arrest. Wala pang court order. Eh, sandali. Ang taong bayan ang complainant. Bakit naghahanap ka pa ng warrant of arrest? Dahil sapat-sapat na itong ebidensyang pag-amin ni Alcantara, pag-amin ni Hernandez, pag-amin ni Mendoza, pag-amin ng mga kontraktor na nagdi-deliver sila ng pera kung kani-kanino. Hindi pa ba sapat yan para i-hold, kulihin, imbitahan for investigation ang mga taong ito? Eh wala, sinabi po ng director ng NBI, hindi kami makakagala, wala pang warrant of arrest. Wow! Talagang tayo ay malayong-malayo kumpara sa mga bansang maunlad. Lahat na lang ay dinadaan sa legal. Totoo naman, meron tayong rule of law. Pero dahil dito ay bilyon-trilyong pera ng mamamayan ang nawawala. At ang complainant ay peoples of the Philippines. Palagay ko mas makapangyarihan yun kaysa sa mga warrant of arrest na kailangan pa. Yun lang imbitahan, i-hold para hindi makatakas. Kasi ngayon ang dami pong tumatakas eh. Di ba yung mga congressman na nabanggit ng pangalan, wala na daw dito. Insulti ko nga. Matagal nang wala. Eh, hindi natin alam kung babalik pa yan. Eh, paano pa yung iba? Kasi pag inintay natin yung galaw ng Fact-Finding Committee, ICI, matagal pa yun. Recommendation lang ang kanila magagawa after ng investigasyon. Pero itong mga dokumentong nakalap ng NBI at Department of Justice, naghihintay pa pala sila ng warrant of arrest. Ang tanong, nakapag-file na ba kayo ng kaso sa korte? Wala pa. Nasa ombudsman pa lang. Nasa prosecutors pa lang ng DOJ. O paano magkakaroon ng warrant? Hindi naman tayo nagmamarunong. Director Santiago, sir. Gawin mo na ang dapat gawin. Total, nandiyan ka pa rin eh. Nag-resign ka, hindi ka naman tinanggap ng Pangulo. Ikaw pa rin ang director. So bago ka umalis, manghuli ka na. Baka pwede, sir. Manghuli ka na. Huwag ka na maghintay ng warrant of arrest. Dahil tinatakasan tayo. Natatransfer na yung mga pera. Pinaglululoko tayo nitong mga sakot sa katiwalian. Trillion, sir, ang perang pinag-uusapan dito. Mamamayang Pilipino ang complainant, 110 to 115 million ang ninakawa nila. Tapos hindi kayo gagalaw kasi walang warrant of arrest. Sa tingin ko, pwedeng gawin nyo ang pag-imbita at pag-aresto without warrant of arrest para hindi tayo matakasan at hindi sila makapag-transfer at gumamit ng mga dami na company at pangalan sa kanilang mga asset na mga posible na pera ng bayan. Hindi po tayo nagmamagaling. Ako naniniwala kasi ang kapangyarihan ng taong bayan ang dapat mangibabaw. No one is above the law. Yan ang lagi natin sinasabi. Ignorance of the law exercises no one. Sabi nga ni Chairman Justice Andy Reyes Jr., no one is above the law sa kanilang iniimbestigahan. So gawin na ninyo. Pagod na kami sa salita at press release interview. Aksyon ang kailangan po ng taong bayan.